Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito po sa aking bagong YouTube channel na Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Mayroon din po itong Facebook or Meta page, Informador. Papanood niyo po ako ngayon sa Informador Meta page. Kung hindi pa po kayo dyan naka-follow, mag-follow na po kayo. Dahil ito pong mga bago ko na ito na social media platforms, ito po ay naiiba doon sa iba kong dating SOCMED platforms. Dahil dito, mga hindi lang isang topic ang dinidiscuss ko. Tulad ngayon, 3 topics ang i-discuss ko ngayon. Ang una, durog si Vic Rodriguez kay Carmina Constantino. Napanood nyo na siguro yan. Pero i-discuss ko yan. Pangalawa, pinatakas ba si Cassandra? Si Cassandra Leong? Wala na eh. Wala na. Nabigla nga si Senadora Risa Hontiveros, wala na pala sa custody ng Kongreso. Ha? At ang huling topic natin, iyak ang mga DDS tungkol sa extradition. Kasi may paglilinaw ang Supreme Court. Hindi covered. Hindi makukover sila bato. Anyway, mga kabunyog, mga kabayan, sige, pag-usapan natin. Dito muna tayo sa durog si Vic Rodriguez kay Carmina Constantino. Sa programa sa ANC ni Carmina Constantino, naging guest niya itong si Attorney Vic Rodriguez. Alam naman natin si Attorney Vic Rodriguez ay dati PBBM yan. Spokesperson, abogado ni PBBM, naging unang executive secretary, kaya lang sinibak. Di ngayon, DDS na siya. Duterte na. Ang issue na pinag-usapan nila sa programa ni Carmina Constantino, magaling to. Si Carmina, magaling. Yung kanyang programa, lagi kong pinapanood yan eh. Ngayon, ang ini-insist ni Vic Rodriguez, kapag daw nag-resign si PBBM o kaya napatalsik ito, constitutional successor si Sara Duterte. Kaya dapat sundin daw yung constitutional succession. Siyempre, totoo naman yun. Kung susundin ang constitution, pag nag-resign si PBBM at o kaya mapatalsik si PBBM, ang talagang kung susundin ang konstitusyon, ang susunod na ang sapapalit talaga si Sara Duterte. Kaya lang, tama naman yung point ni Carmina. Sabi ni Carmina Constantino, hindi nyo rin po ba na i-consider? Kaya nga, kung sakali mang magre-resign si PBBM o mapapatalsik ito, dahil nga yan dito sa issue ng korupsyon. Kasi marami nang nahahagip ng issue ng korupsyon, masyado nang malawak, masyado nang malalim, hanggang sa pati si PBBM ay posible nang hindi niya nakayaning mamuno, mapipilitan siyang mag-resign. Pero dahil nga dito sa issue ng korupsyon, hindi dahil sabihin na natin korap siya, pero yung pananagutan niya sa mga nangyaring ito. O ngayon, pero sabi ni Carmina Constantino, ang problema rin kay Sara, siya rin, marami ring issue ng korupsyon. Yung sa confidential funds, yung sa DepEd funds, kaya nga siya inimpeach ng Kamara eh. Kaya nga siya na-impeach ng Kamara dahil nga sa mga pinapaniwalaang mga anomalya na nakumit niya. Kaya lang naman pinatigil ng Korte Suprema yung impeachment sa desisyon nito. Doon lang naman sa technicality. Procedure. Pero yung merito ng yung grounds ng impeachment, hindi naman nag-touch doon ang Korte Suprema. Kung natuloy nga lang talaga yung impeachment, lalabas talaga yung mga anomalya ni Sara Duterte dahil napakaraming ebidensya. Kaya nga naisulong sa Kamara yung impeachment. So sabi ni Carmina Constantino, kahit si Sara Duterte ay marami ring issue ng anomalya.
O bakit papalit si Sara bilang Vice President kahit siya ang constitutional successor? Bakit siya papalit bilang President? Hindi rin magiging katanggap-tanggap sa tao yan. Magkakagulo ang bansa niyan kasi may issue ng korupsyon sa administrasyon ni PBBM. Halimbawang palitan mag-resign si PBBM dahil hindi niya na makontrol ang sitwasyon. Papalit si Sara na may issue rin ng korupsyon. Hindi naman katanggap-tanggap sa tao yan. Kahit pa sabihin mong siya ang constitutional successor. Darating sa punto na ibabaliwalain ng tao yung rule na yan ng constitutional succession. Galit ngayon si Vic Rodriguez. Bakit nyo i-abandona? O sabi niya, bakit nyo i-abandona? Bakit nyo hindi susundin ang konstitusyon? Talagang talagang ang kasi sa kanila hindi nila nakikita na ang galit ng tao sa korupsyon. At hindi yan masasagutan yung panawagan ng tao na managot ang lahat ng sangkot kung si Sara Duterte ang papalit kay PBBM, sakaling mag-resign si PBBM, magagalit ang tao niyan. Paano ka makukumbinsi ang panawagan mo, managot ang lahat ng sangkot, labanan ang katiwalian, ibagsak ang mga korap, tapos kung si PBBM ay magre-resign, ang papalit si Sara? Hindi na yan. Kapag nag-resign si PBBM, hindi tatanggapin ng tao yung constitutional succession. Yun naman ang ayaw tanggapin ni Vic Rodriguez. Anyway, na nga siya diehard DDS na nga eh. Pero sabi rin ni Carmina, hindi nyo ba nakikita yung ganun? Na hindi matatanggap ng tao yan, kahit pasabihin mong yan ang nakalagay sa konstitusyon na constitutional succession yan. Kasi ang tao, ayaw nila ng korupsyon. Tapos ang ipapalit mo, si Sara na pinaniniwala ang grabe rin ang korupsyon, ay wala ring saysayan. Ito namang si Vic Rodriguez, talagang ini-insist na si Sara. Kapag kasi nangyari yung ganyan, hindi na mag-a-apply yung rules ng succession dyan. Kasi kapag pinanawagan ng tao, ayaw nila ng korupsyon, halimbawa si PBBM, hindi niya na kinayang kontrolin ang sitwasyon, siya mismo voluntarily magre-resign na, ang ipapanawagan din dyan ng tao, pati si Sara mag-resign. Sigurado yan. At ang posible na dyan, kapag ganyan na, pareho na nag-resign ang presidente at vice-presidente, nakalagay yan sa konstitusyon, Senate President na ang hahawak. At magpapatawag na ng special election. Yun, katanggap-tanggap sa tao yun. Constitutional rin yun, rule sa succession, nakalagay din yan sa konstitusyon, na kapag both ang president at vice president nag-resign. Kaya yung sinasabi ni Vic Rodriguez na constitutional succession, kapag ang president nag-resign, papalit ang vice-presidente. Tama yan. Pero kapag ang presidente nag-resign at ang vice-presidente nag-resign din, sabay, papalit ang Senate President, magpapatawag ng special election. Pag nag-resign si PBBM, hindi matatanggap ng tao na papalit si Sara dahil corrupt din siya. Mas tatanggapin pa ng tao, mas magsusulong pa niyan, isundin na yung constitutional succession na both ng president at vice president nag-resign. Mag-a-acting president ang Senate President. Kaya lang, dahil tinitingnan nila Vic Rodriguez na pagkakataon na ito na makaupo si Sara, i-insist talaga nila. Ipipilit nila. Kahit hindi katanggap-tanggap sa tao. Doon siya ngayon durog kay Carmina. Sabi ni Carmina, linalabanan ng tao ang korupsyon tapos ipapalit mo kung magre-resign si PBBM, ipapalit mo corrupt din. Hindi nyo ba naintindihan yan na hindi pwede yan sa tao? Anyway, mga kabunyog, mga kababayan. So dito tayo sa pangalawang topic. Itong sa pagdinig ng Senado ngayon, Senate hearing, kasi nakasalang yung DOJ yata yun. Yung Department of Justice, nakasalang yung budget nila. So tinanong ni Risa Hontiveros kung ano na bang status ni Cassandra Leong. Kasi si Alice Go na convict na doon sa qualified human trafficking.
Ano ng status ni Roque? Ano ng status ni Cassandra Leo? Yun, tinanong ni Senadora Risa Hontiveros yun. Ang sabi tungkol kay Roque, ano na, malapit nang makancel ang passport ni Roque. Malapit na. Dapat ang tagal na nga niya. Pero sinabi ng DOJ na malapit ng makancel. Pero pag ang nakakalungkot dito, yung kay Cassandra Leong. Kasi doon nalaman na si Cassandra Leong pala ay nakalaya. Nakalaya pala. Nakalaya si Cassandra Leong. Ang alam nga natin, si Cassandra Leong ay nakakulong. Kaya lang, ganito pala ang nangyari, mga kabunyog, mga kababayan. Ang nangyari pala, siya ay na-detain o na-cite in contempt. Ninakakulong siya ngayon sa kamara. Pagdating, matapos siyang ma-cite in contempt, hinintay lang na nag-break. Siyempre, nagtapos na yung Kongreso, yung 19th Congress. Nagtapos ito. Pagtapos ng Congress, June 30, katapos ng 19th Congress, yung break ng Congress, 19th Congress saka 20th Congress, na ngayon? Kasi nagbalik yung session ng Kongreso, June 29. June 29. Ay July 29. Yung sona ng presidente pagka umaga noon, fourth Monday ng July, nag-session din ang Senado saka ang Kongreso. Yung period na nagtapos yung 19th Congress, tapos yung pumasok ngayong itong 20th Congress, sinamantala na makalaya doon si Cassandra Leong. Ang rason, pinayagan daw na makalabas kasi daw wala pa namang warrant of arrest. Wala pa naman daw warrant of arrest, kaya pinalaya. Ngayon, ang sabi ng PAOK, na monitor nila si Cassandra Leong nasa Japan. Ay mahihirapan na namang makabalik yun sa Pilipinas. Magtatago na yun. Yan din kasi ang problema sa mga autoridad natin. Pinaghirapan yan nila Senadora Risa Hontiveros na madiin talaga yan, makasuhan. Pinaghirapan yan ng mga investigasyon. Tapos ngayon, papalabasin lang nila. Dapat, nung nalalaman na nilang malapit ng maglaps yung 19th Congress, magkakaroon ng break, pwedeng naisip na dapat nila yan, nasasamantalahin nga yan ng mga abogado ni Cassandra Leong. So dapat linakad na yung warrant of arrest. Dapat bago nagtapos yung 19th Congress, dapat nailipat na yan sa kulungan talaga ng jail facility ng BJMP na nasa ilalim na niyang jurisdiction ng korte. Ay bakit kasi hindi ginawa yun? Parang mayroon na naman ditong gumalaw na pera eh. Yan ang nakakalungkot na na nangyayari sa bansa natin. O ngayon, nandun na sa Japan. O sa tingin nyo ba, pag lumabas yung warrant of arrest, susurinder yan si Cassandra Leong? Alam niya na ang nangyari kay Alice Guo, convicted. Alam niya na yan na kapag nakulong siya, hindi naman siya makakapag-bail. Pangalawa, halos alam niyang makukonvict siya. Kaya ito, ay marami siyang pera, marami siyang connections. Kaya ito, hindi malayo na mayroong gumalaw dito. Mayroon ditong mga gumalaw na sabwatan. Sinamantala nga yung pagkakataon na yun na nagkaroon ng break. Nagtapos yung 19th Congress. Ang power kasi ng contempt, iba yung sa Senado, saka yung sa Kamara. Kasi ang sa Senado, hindi nagtatapos ang Senado eh. Tuloy-tuloy ang Senado eh. Kasi ang Senado, 6 years yung term ng mga senador. Hindi nawawala ng senador, laging may 12 na natitira.
Kaya hindi nadi-dissolve ang Senado. Kaya pag sinight ka ng contempt sa Senado, tuloy-tuloy kang makakulong. Pero dito sa Kamara, ang power ng Kamara hanggang lang sa may sesyon siya. Ang problema, nagtapos yung 19th Congress Senate, yung panahon na hindi pa nakukonstitute yung 20th Congress Senate, baka ano yon, walang power ngayon yung Kamara. Hindi siya tulad ng Senado na continuing eh. Sinamantala ngayon. Pero dapat nakita na yan ng mga nagde-detain. Na posibleng ito, makalaya ito, at pag nakalaya ito, hindi nyo na ito mahahanap. Bakit hindi nila nakita yon? Naisahan sila or sadyang nagpaisa sila? Mukhang hindi naisahin, sinadyang maisahan sila eh. Baka may perang gumalaw dyan. O ngayon, nakalaya. Ang rason, yun na nga, wala pa daw naman kasing warrant of arrest. Pwede ngang i-follow up yung warrant of arrest sa korte. Kung ano na. Kasi matagal naman ang may kaso eh. Kaya lang yun na nga, ang mahirap kasi yung mga ganyan. Yung mga nangyayari, itong mga ganitong pangyayari sa bansa natin, nakakalungkot. Kasi dapat na yung mga ganyan, mga high profile cases yan, dapat hindi na yan hinahayaang makalaya. Okay, may technicality na gamit. Bakit hindi ba nila na-anticipate yung technicality na yun? yan yung malungkot na nangyayari sa bansa natin. Kailan pa kaya tayo matututo? Kailan pa kaya mababago? Ngayon, ano na yan? Nandun na, na-monitor daw nasa Japan. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, itong topic natin tungkol naman dito sa extradition. Nung linabas yung ruling yung rules ng Korte Suprema tungkol sa extradition, tuwang-tuwa yung mga DDS. Kasama na si Bato de la Rosa, si Torion. Kasi sabi nila, effective November 10, yung rules on extradition proceedings ng Korte Suprema ay magagamit na ni Bato. Ibig sabihin, kapag lumabas yung ICC arrest warrant para kay Bato, mauobliga na ang gobyerno na isailalim si Bato sa extradition proceedings. Hindi na pwede yung surrender. Yung kasing kay Duterte, hindi extradition, surrender yon. Ginamit doon yung Section 17 ng Republic Act 9581. Pero kapag extradition ang ginamit, mayroon ng linabas na rules ang Korte Suprema, yung rules on extradition proceedings. Nitong lang yan, nag-take effect lang yan November 10. So tuwang-tuwa ngayon yung mga DDS, sila Bato, sila Torion. Ayan, hindi na pwedeng isurrender si Bato. Kailangan nang sundin yung rules na yan ng Korte Suprema. Actually, kahit si Ombudsman Boyeng Rimulya sa isang panahon, sinabi niya rin yon. Si dating Executive Secretary Lucas Bersamin, ganun din. Sabi nila, mayroon na kasing rules ang Korte Suprema. So, may iba na ngayon. Hindi na pwedeng isurrender lang. Hindi. Naglabas ngayon ang Supreme Court ng paglilinaw tungkol sa extradition proceedings. Ito ang sinabi. Extradition is the process of removing an extraditee from one state to turn him or her over to the requesting state so that he or she may be held in connection with any criminal investigation he or she is facing. It may also be for the service of penalty imposed under the criminal law of the requesting state. Ito na. In the Philippine setting, extradition may only be granted if our country and the requesting state has an existing extradition treaty and the proper procedure has been followed. Ayan, malinaw ha. Kailangan yung bansa natin at saka yung requesting state has an existing extradition treaty. Kaya, mayroon ba tayong extradition treaty sa ICC? Wala naman. Saka hindi naman state ang ICC. Kaya malinaw dito, kailangan may extradition treaty para magamit yung extradition. So dito, mag-a-apply ito kay Kibuloy. Di ba may in-apply na extradition request ang US?
Ngayon dadaan na yan dito sa rules na 'to, kasi may extradition treaty tayo sa US. Ang US ngayon ang lalabas requesting state. Oh, tayo ang rine-request diyan. Si Kibuloy ang magiging extraditee. So mag-a-apply na kay Kibuloy itong rules on extradition proceedings. Pero kay Bato hindi. Bakit hindi mag-a-apply kay Bato? Wala nga tayong extradition treaty sa ICC, saka hindi naman state ang ICC. Ngayon, at least nalinaw na dito sa linabas na rules ay parang naglabas ng implementing clarifications ang ICC ay ang Supreme Court eh. Sabi dito, the proceedings in the extradition court shall be governed by administrative matter number 22-03-29-EC or the rules on extradition proceeding which took effect on November 10, which may be accessed at yung website ng Supreme Court. So yan, iyak ngayon ng mga DDS. Bakit? Kasi nilinaw na dito kung saan lang magagamit ang extradition proceedings. So hindi mag-a-apply kay Bato. At kung lumabas yung arrest warrant ng ICC rin kay Bongo, hindi rin mag-a-apply. Kahit kay Sara. Kasi hindi extradition proceedings ang mag-apply sa kanila. So anong mag-a-apply? Alamang surrender pa rin. Surrender pa rin. Yan yung kung susundin siya, obligado kang sundin siyempre yung paglilinaw ng Korte Suprema. Kaya hindi pabor ito sa mga DDS, itong paglilinaw ng Korte Suprema. Marami kasing iba-ibang opinion kasi yan. Nang lumabas yung rules on extradition proceedings ng Korte Suprema, iba-iba yung paliwanag. Sila Harry Roque, sabi nila mag-a-apply na kay Bato. Sila Torion, bugado ni Bato, mag-a-apply na daw kay Bato. Kahit yung ilang mga senador, sila Marcoleta, mag-a-apply na daw kay Bato. Hindi. Yan yung paglilinaw ngayon. Kaya iyak ang mga DDS dito. Kaya siguro si Bato tago ng tago ngayon. Lalo na pag lumabas na ang arrest warrant ng ICC. Wala na, hindi na yan magpapakita talaga si Bato. Manaririnig nyo pa ba si Bato? Wala na. Nakailang session na ang Senado, wala na ang Bato. Nakakatawa nga nung isang araw kasi si Senador Mig Subiri, sabi niya, can we confirm kung nandito si Senator Bato? Nagpapatawa naman sino yan? Si Mig Subiri, hinahanap si Bato. Anyway, yan yung magandang paglilinaw ngayon. At least clear na. Na hindi mag-a-apply ngayon dito ang extradition proceedings sa kaso ni Bato. Kasi hindi naman state ang ICC. Pangalawa, wala naman tayong extradition treaty sa ICC. Siguro lang ako lang opinion ko to. Kung hindi siguro umalis tayo sa ICC, kung hindi tayo umalis, parang pwede na ring itratong yung pinasukan nating Rome Statute, di ba? Nagpirma tayo doon, tsaka rinatify yun eh. Parang that would be similar to extradition treaty na rin eh. Pwede sanang ganun ang argument doon. Pero ngayon inalis pa nila tayo sa ICC. Di wala na talaga. Wala na. Walang pwedeng maging batayan kung ganyan yung paglilinaw ng Korte Suprema. Akala kasi nila Duterte noon, nila Media Aldea, nila Panelo, pag alis natin sa ICC, ligtas na sila Duterte. Hindi. Hindi. Nagkamali sila. Akala nila ligtas na. Lininaw ng Korte Suprema yan sa kaso ng Cayetano versus Pangilinan. Hindi, Pangilinan versus Cayetano, baliktad. Pangilinan versus Cayetano. Lininaw ng Korte Suprema sa kaso na yan. Na kahit na yung pag-withdraw ng Pilipinas, kahit walang concurrence ng Senado, legal, valid, constitutional. Pero hindi ibig sabihin na wala ng jurisdiction sa atin ng ICC. Yung mga nangyari nung panahon na member tayo, may jurisdiction ng ICC sa atin. Nandun na yan eh, binanggit na yan ng bagamat obiter dictum yun, pero nabanggit na yan ng Korte Suprema. Anyway, at least ngayon malinaw na yung tungkol sa extradition.
Okay? Mga kabunyog mga kababayan, mabuhay po tayo.